aking pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. Sa ating pagkikita ngayon, bilang salamat sa Diyos, ay pinapalalanan din tayo ng tuloy ng Panginoon Jesus sa kahalagahan ng ating katapatan sa Kanya. Kaya tulog tayo sa Kanyang awa at humingi ng patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal Virgin Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Panginoon Diyos, kaawaan tayo sa ating mga kasalanan, at katubayan tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Manalangin mo ang pangyarihan. Ginawa mo umusbong ang lalong maraming pagkristyano mula sa dugong dumana sa mga martir. Pagkaloob mo ang iyong pinagdulong na ang simbahan, ang sagana, papatalinan mula sa dugong dumana dito. Dadaling pinasalukado sa mga kasama sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Milito si Pablo nagpasuko sa Efeso at itinatawag ang matatanda sa simbahan ko. Pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahon. Panahon itinangalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumutok sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong nalilingkod sa Panginoon at lumuhang nagtiis na maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangkap ng mga Hudyo. Hindi ako nanginging magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang tarindan ang kanilang kasalanan at manumalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Yesu Cristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin ngayon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang ginalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon, pagkabilang at kapintakihan. Subalit walang halaga sa akin na aking buhay. Magandang ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibigay sa akin ng Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahan ng Diyos. Nakisalam mo ako sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa pag-aaral ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi ninyo ako makikita muli, kaya sa araw na ito, sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Sapagkat ipinahahayag ko ang lahat ng nilalarawan ng Diyos para sa inyo. Wala akong iniinit na ano. Ang salita ng Diyos. Tanang mga kaharian, ang buong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yung unang masagana ay umakat.
Ipain mo na tuyo na nananaliwa at umunlad. At doon mo pinatira ang mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay Diyos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos namin na nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin namin hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos, ang Panginoon, Panginoon natin lahat. Sa bingit ng kamatayan, inahango tayo agad. Hinilingin ko sa Ama, Espiritu ay isubo niya upang sumayin yung pagina. Sumainyo ang Panginoon, At aming sumayin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Mabuti sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang lupa. Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan ng isang katauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang isa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinubo. Inihayag ko rin po sa lupa ang iyong karangalan. Tapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalan patay ko sa piling mo bago pa ikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nila mula sa iyo ang lahat na ibinigay mo sa akin. Sapagkat itinulog mo sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsubok sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At parangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan na sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpanaman natin ang Panginoon. At ito ay isang hindi lamang regular First Tuesday Mass, kundi ang pasasalamat din natin sa pagtatapos o sa mga nagtapos na Marriage Weekend Seminar. Maaari bang tumayo ang lahat ng mga nagtapos? Talapakan natin ang Panginoon sa mga sigurado naman ako na
sa inyong marriage weekend seminar ay napakalaga ng panalangin. Otherwise, walang saysay. Ang weekend seminar ninyo kung hindi kayo nagkakasal. Di ba? At hindi ko alam kung ano ang inyong mga dinasal. Hindi ko alam kung ano ang inyong mga intentions, mga petitions na inilapit. Hindi ko rin alam paano kayo na udol ng ating mga members para mangkaya na mag-join ng marriage weekend seminar. Pero sigurado ako na hindi magiging successful ang isang weekend seminar o marriage weekend seminar kundi idadaan sa panalangin. Sapagkat ang panalangin ang dapat na pinagmumulan ng lahat ng ating pagkilala sa Diyos, pagkilala sa ating sarili. Bakit? Kasi si Jesus mismo nga ay nagdasal. Di ba? Kung si Jesus mismo na Diyos ay nananalangin at nagdarasal, lalo na tayo na nilikha ng Diyos. At dalawang bagay ang pwede natin tignan at balikan sa panalangin na ito ng Panginoon Jesus. Ito ay nangyari, para ma-imagine ninyo, ito ay nangyari bago umakyat si Jesus sa langit. Kumbaga ito ay flashback. Pagamat sinelebrate na natin yung Ascension ng linggo, di ba? Sinelebrate na natin. So yung gospel natin ngayon, parang kumbaga sa teleserye, ang nakaraan. Okay? So, kaya yung kwento natin ngayon. So ano ba yung unang panalangin ng Panginoong Jesus para sa atin? Ang kahalagahan ng tinatawag natin ng katapatan. The significance of what it means to be faithful to God. Bakit mahalaga yung katapatan? Kasi marami naman nagsasabing, mahal ko ang Diyos. Marami nagsasabing, kilala ko ang Diyos. Diba? Marami nagsasabing, gusto kong maglingkod sa Diyos. Pero hindi na lang mahalaga na sa lahat ng mga sinasabi ngayon, ay naludoon ang katapatan ng tao. Hindi na nangangahulugan na ikaw ay naglilingkod sa Diyos o tayo ay naglilingkod sa Diyos, automatic na tayo ay magiging tapat sa Diyos. Bakit? Kasi ang isang magiging basihan ng ating katapatan sa Diyos ay ating katapatan sa turo ng Panginoon. Diba? Hindi ka pa rin maging tapat sa Diyos kung hindi ka tapat sa kanyang tinuturo. Otherwise, yung katapatan ay parang ilaw. Diba? Hindi talaga buo ang katapatan sa Diyos. Kaya napakahalaga, lalo na ngayon sa inyong sa mga bagong kasapi, na kabilang sa community, napakahalaga yung pagsisimula ng katapatan unang-una sa turo ng Panginoong Jesus. Kaya sabi niya dito, di ba? Dumating na ang oras sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Sinitutukoy niya ang kanyang sarili. Diba? Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin ka nila. Ang isa at tunay na Diyos. At si Jesucristo na iyong sinugo. Kaya hindi natin makikilala si Jesus bilang Diyos. Hindi natin makikilala ang Diyos na isa at tunay na Diyos kung hindi tayo magiging tapat sa Kanyang turo. Kasi madali maging Kristiyano. Di ba? Madali naman maging Kristiyano. Palista ka lang ni Ate Carol, magpabinyag ka na, Kristiyano ka na. Di ba? Pero di ba inangalugan na tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano? Yan nga yung minsan nakikita natin na irony. Ito tinatawag natin na irony sa English. Alam po ninyo, na tayo ay natulingan. Diba tayo ay natulingan ng katolikong bansa. Pero kung sino pa ay natulingan ng katolikong bansa, eh tayo pa yung sabihin natin ang description doon. Yung hindi tayo concerned sa turo ng simbahan. Ang ibig ko sabihin, ang nangyayari sa ating mga Pilipino ay nagiging active lang tayo sa simbahan kapag pabor sa atin. Di ba? Ibig sabihin, kapag convenient sa atin.
Katulad, last week yata, yung bago mag-election, ay merong bininyagan, ano? Meron ng pabinyag. Pero yung kanilang schedule ng binyag ay in-adjust. Ano? Bakit nila in-adjust? Hindi naman kilala yan. No? Bakit in-adjust? Kasi yung araw ng dapat original na schedule ng binyag nila, hindi formal. So in-adjust yung binyag para makapag-inuman. Dali, di ba? Hello? Di ba? Ano ba ang priority ng mga magulang? Yung inuman o yung binyag? Yung isang halimbawa na tayo mga Pilipino, dahil sa sobrang pamilyar tayo sa simbahan, at minsan tayo ay nagdidikta sa ayon sa ating kagustuhan o ayon sa maging pabor sa atin. Di ba? Pero kapag in-implement mo yung tama, anong gagawin? Anong magiging reaksyon nila? Bakit naman ganyan yung simbahan? Di ba? Hindi naman marunong mag-declare, hindi marunong mag-unawa. Pero hindi. Wala eh. Di ba? So, nagsabi natin, pwede mapasalit itong schedule. Kasi in-adjust po nila yung linyar nila dahil na-realize na nag-likor bandang pa lang ng likod at election yan bukasan. Alam niyo yun? Di ba? Minsan, ano ang priority natin bilang mga Kristiyano? Alam mo niyo, sa ibang bansa, hindi ka pwedeng basta-basta magpamilya. Ikaw ay kinakailangan dumaan sa series ng seminar. Series ng seminar. Halimbawa sa Singapore, napaka-stricto nilang pakailangan maging Katoliko. Pero kakaunti lang ang Katoliko doon, di ba? Pero pinahahalagahan nila yung sa Karamingo ng binyag at maging ng kasal. Hindi pwede ang shortcut doon. Sa Amerika, ang seminar ng binyag, hindi yun basta-basta. Pero sa ating mga Pilipino, mag-seminar ka 30 minutes, napakahaba na yun. Diba? Inip na yung mga niyang matindang galing. Diba? So yun sinasabi natin na ang katapatan sa Diyos ay dapat tayo mismo nagkakaroon din ng katapatan sa turo ni Kristo para sa atin. Kasi yung turo ni Kristo, yung turo ng Diyos, yung turo ng simbahan, ay hindi naman pabigat. Kaya lang siya nagiging pabigat, hindi natin inuunawa. Kaya siya nagiging pabigat, ayaw natin tanggapin. Dahil na magiging tayo sa shortcut. Diba? Magiging tayo sa mabilisan, lahat. No? Ay hindi natin na maiintindihan kapag sinushortcut natin. At sa inyo, bilang isang community, napakahalaga sapagkat una-una yung pangalan. Ano? Napakahalaga ng tinig ng Diyos. Diba? Hindi yung isang naisip lang na pangalan na voice of God. No? Pag inisip mo, ano nga bang ibig sabihin ng voice of God sa buhay ko? Ano nga bang ibig sabihin ng voice of God sa aking pamilya? Ano nga bang ibig sabihin ng voice of God sa aking pang-araw-araw na karanasan? At ang unang-una, ang voice of God ay isang turo o katuruan. Diba? Isang teaching. Dahil hindi mo maintindihan ang boses o tinig ng Diyos kung hindi mo ito pag-aalagan o pag-inilayan sa vida natin. Kaya napakabigat no, ng inyong pangalan. No? Noong nakaraang linggo, no? Ako ay umatid sa 25th anniversary ng Servi Day. No? 25 years na yung Servi Day, simula nito ay tatat noong 2000. Pero ano ang napakahalaga doon? Yung katapatan sa turo ng simbahan. Kaya sa mga bagong tapos no, ng formation o ng tinatawag natin ng weekend enrichment seminar, hindi yan panghuli. No? Yan ngayon magsisimula ang inyong paglalakbay. Magsisimula parang kayo, hindi porke tapos ka, di ba? Graduate na kayo, hindi yun.
Ngayon pa lang magsisimula ang inyong katapatan sa pananatiling niyo sa paglalakbay sa komunidad. Pangalawa, ano yung kahalagahan ng panalangin ni Kristo para sa ating lahat? Ang kahalagahan ng tinatawag natin na pagkakaisa. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at inipad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nilang mula sa iyong lahat na ibinigay mo sa akin sapagkat dinuro mo sa kanila ang lahat ng aking dabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Naniniwala nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin. Ano ibig sabihin nito? Na yung ating commitment, yung ating service sa Diyos ay dapat nagbubunsod ng pagkakaroon ng isang diwa o sinasabi natin isang objective, diba? Isang direksyon. Yun na yung sabihin na tinatawag na unity o yung pagkakaisa. Yung pagkakaisa hindi pare-pareho ng uniforme, pare-pareho ng sinusuot, pare-pareho ng kinakain, hindi sinasabi, hindi. Kundi pare-pareho ng diwa, pare-pareho ng iniisip patungo sa Diyos. Kahit magkakaiba kayo ng damit, magkakaiba kayo ng kulay, pero kung pare-pareho ang iniisip at pagkilala sa Diyos, magkakaroon ng direksyon. And then, babalik tayo doon sa inyong pangalan. Ano? Voice of God. Iisa lang ang tinig ng Diyos. Hindi sinabing voices of God. Di ba? And then the voice of God is basically one. And who is the voice of God? Jesus. Nakita niyo yung connection? Di ba? Yung iisang tinig ng Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo ay yun lang yung dapat na nangunguna sa inyong paglalakbay. That will create your unity. That will create your unity. The presence of Christ. Kaya nga, si Jesus ay nagdasal pa para sa pagkakaisa ng mga tao. Bakit? Kasi nakikinig-kinita na niya na bilang mga tao marami tayong kahinaan. Di ba? Marami tayong nagagawa pagkakasala. At sigurado naman ako, di ba? Sa inyo rin, maraming hindi pagkakaunawaan sa mga decisions, minsan, di ba? I'm sure yung marriage weekend ninyo, ang daming preparasyon na nangyari dyan. May stress kayo, nakakagod kayo. Pero hindi yun dapat dahilan para mawala yung diwa at presensya ni Kristo. Kaya napakalaga ng pananalangin ni Kristo para sa atin na tayo ay maging tapat at ikalawa, manatili ang ating pagkakaisa sa diwa ng presensya ni Kristo sa bawat isa sa buhay natin. Naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo sa Panginoon. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat na naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit, naway ugnay ang kanilang paghihirap sa pagpapakasa ni Kristo sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway mga makakatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Maraming mo pagmamahal, inuwalhati mo ang iyong anak at inuwalhati ang pagiging sa Kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
ng Diyos, Amang makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon kung pagkaharin sa iyong mga kamay, sa kapilan niya at karangalan, sa aking kapakinabangan, at sa buong sambayanan ng Panginoon. Ama naming lumikha, kami naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo ng maganap na namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan, na mamatay dahil sa ikaw ay kalugdan. Kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalaan pagkain. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. nasa Diyos ang iyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Para at siya sa samahan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ito yung aming kagalakan, minsan Carlos Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila ay kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila ay mamatay, sapagkat minarapan mo kanilang matularan ang iyong anak na naghangin ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang ligtas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiabing ng papuri sa iyo, na walang bukay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukay ng kanang kabanghanan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagting sa buong sa loob ng maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghating-hating niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Hindi naman, kung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, hindi niya ang pinasalamatan. Iabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagong atulan hanggang hipay. Ang aking dugo na ibumuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Iligtas
Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang nagdala sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahinday na may pag-asang sila muli bumubuhay, galing din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ang mga apostol, ni San Carlos Iwanga at mga kasama, at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Tayo ay lingkod ng Diyos bilang kanyang mga anak. Katawagin natin siya na ating amang kasalanan. Hindi namin pag-iigalya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at
huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ilagay sa mga At sumayin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa Ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa liputan. Mabalat tayo ang inawag upang tumanggap sa kanyang banal na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Lift your voices high. He has risen to the risen. He has life restored. All the darkness still alive. Holy Spirit, keep His heart.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kayo na pagsaluhan na namin ang banal na pagkinabang sa pagbulita sa mga martir na hindi na ibuko ng kamatayan. Kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila na paninindigang magtiis ay magbigay ginawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagpisan dito sa daigdig sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mag-welcome at pagkalaglaan sa mga nagtapos sa marriage weekend ay nangyayang sila ng sa harapan para sa panalangin ng pagpalaspas. Hindi po ang inyong ulo. Ang namin po pagmahal at mapangyarihan, pinapanalangin namin at pinasasalamatan ang lahat ng mga lingkod na nagtapos ng Merit Weekend Seminar na may patuloyan silang paspasan at gawa ng pagpapala at gawin ang presensya at paganahan ng Espiritu Santo ay manalig hindi lamang sa kanilang diwa kundi sa kanilang mga puso. Kung sa gayon ay manatili silang tapat sa iyong turo at manatili silang tapat sa paglilingkod sa iyo. Hinihingin namin ito sa ngalan ni Kristo aking Panginoon. Amen. Sa mahilig na pagtanggap sa lahat ng different wala rin ganun, parang listahan na rin. Wala mo na tayo-tayo ganun. Parang biguan. Okay, kaya din siyempre natin pasasalamat sa lahat ng mga naging, ang tawag sa inyo, service team, tama ba? Or facilitators, so para sa lahat ng head servants sa batch na ito. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya muli ang aking paalala sa inyo. Ito ay simula lamang ng inyong paglalakbay kasama ang komunidad ng Voice of God. Kaya sana manatili kayong matapat at manatili kayong committed sapagkat ang inyong paglalakbay ay isang biyaya mula sa Diyos. Napakahalaga na meron sa komunidad na nakakasama sa paglalakbay sapagkat nakikilala namin lalo ng malalim ang Diyos kapag meron tayo kasama ng lalakbay patungo sa kanyang diwa, patungo sa pag-aaral at paglingkod, lalo higit mamahal sa Diyos. Kaya ganoon din sa mga bata na kasama natin dito, sana mag-inspire kayo, yung mga bata na kasama natin, explain mo sa kanila kahalagahan ng ating ugnayan sa Diyos bilang isang pamilya. Kaya ganoon din, maraming salamat ulit sa ating mga servers, sa ating mga lectors at ministers ng Holy Communion. Sa mga hindi pa respond, sa mga hindi pa nakakatugon sa ating mga announcement, gano'n kilala sa inyong members na kaya naman maging lector, kaya maging leader, o kaya maging minister ng Holy Communion, kaya gumapit naman kayo sa mga members. Sapagkat mas nagiging konkreto yung inyong paglilingkod dahil ito ay isang liturgical ministry. Mas marami kayong matututunan kapag kayo ay nasusuin ng iba-ibang uri at iba-ibang antas ng paglilingkod sa ating parokya. Nandusaan ang lectors, nandusaan ang leaders, nandusaan ang ministers ng Holy Communion, lalo-lalo na yung kanilang dedication at pagkakahatid ng komunyon sa mga masakit.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo po may kapal sa ating Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. May patuloy na mahalin at palingkuran ang Panginoon. Salamat